Hello mga kaminang! Alam nyo ba, excited ako na gawin tong ating video ngayon. Bakit? Kasi isa na naman ito sa mga paborito kong kinakain o madalas kong binibili kapag namamalengke ako. Isa ito sa marami nating Pinoy kakanin. Ang tawag dito ay suman balanghoy o mas kilala ito sa suman na kamoting kahoy. Kaya umpisahan na natin itong ating pagluluto. Samahan nyo na ako sa aking kusina. Welcome to Minang's Kitchen! Bago natin gawin yung ating mixture, i-prepare na muna natin yung ating dahon ng saging para mamaya, dire-diretso na tayo sa paggagawa ng ating suman. So yung una natin gagawin, idadarang o padadaanan natin sa apoy yung ating dahon ng saging. Pagkatapos, lilinisin natin yung mga dahon. Kuha kayo ng isang malinis na kitchen towel, basain nyo ng konti, tapos punasan ninyo yung magkabilang side ng ating dahon ng saging. After nyan, hati-hatiin nyo yung dahon, siguro mga kasinlapad lang ng palad ninyo, para hindi rin tayo masyadong mahirapan mamaya sa pagbabalot. Tapos, itabi nyo na muna. Ito naman yung ating kamoting kahoy. Hugasan nyo na muna yan bago nyo balatan. At pag nabalatan nyo na yan, huhugasan nyo ulit yan ng maigi. Tapos, gagadgarin natin yan gamit ang cheese grater. Mas gusto ko yung mas pino para mas malambot yung magiging kalabasan ng ating suman. Yung ating sunod na gagawin, ipiga natin yung ating ginadgad na kamoting kahoy. Pwede kayong gumamit ng kitchen towel o kaya ng katsa. Tulad nung nakikita niyo dyan sa video, pipigaan nyo lang yung kamoting kahoy natin. Kung gusto nyo naman, pwede nyo siyang hindi pigain ng pigang-piga. Nasa sa inyo na yan kung ganun yung gusto ninyo. Ilagay nyo sa isang bowl yung lahat ng mapipiga ninyo na kamoting kahoy. Pagkatapos ay ilusin o paghiwa-hiwalayin natin yung ating pinigang kamoting kahoy. Kapag natapos na natin yan, ito na yung pinakamadaling part. Sasama-samahin lang natin yung iba pa nating mga ingredients. Unahin natin yung ating brown sugar. Hahaluin natin yan na maigi. Siguraduhin nyo lang ng pantay yung ating pagkakahalo. At habang ginagawa natin yan, maglalambing muna ang inyong minang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. After nyan, ilagay na natin yung ating sunod na ingredient. Para mas espesyal, lagyan natin ito ng kinayod na buko. Sa ibang lugar, yung suman na kamoting kahoy na merong buko, ang tawag nila dito ay alupi. Ito ay Ilonggo version. Sa pagkalagay natin ng buko, hahaluin lang natin ito ng maigi. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung kakanggata. Ganun lang ulit, haluin din natin ito ng maigi. Yung consistency na hinahanap natin dito ay yung magfo-form yung ating mixture. Dapat hindi ito masyadong basa. Kapag okay na yung ating mixture, pwede na tayong magbalot. Yung laki ng suman na gagawin natin ay nakadepende sa inyo, lalo na kung ito ay ipangnenegosyo nyo. Yes mga kaminang, pwedeng-pwede nyo tong gawing negosyo. Yung inilagay ko dyan, mga 2 hanggang 3 kutsara ng ating mixture. I-roll nyo yan na parang lag. Ayusin nyo dun sa gusto nyong laki ng inyong suman. Pagkatapos ay bilutin nyo na yung dahon ng saging para isarado na yung ating suman. Tapos yung isang dulo ay tupiin nyo na muna. Tataktakin nyo yung inyong suman para medyo sumiksik dun sa loob. At saka nyo tutupiin yung kabilang dulo naman. Ganun lang din yung gagawin nyo. Uulitin nyo lang yung lahat ng prosesong ginawa natin hanggang sa maubos nyo yung ating mixture. At habang ginagawa nyo yung pagbabalot ng ating suman, ay pwede na kayong magpakulo ng tubig sa inyong mga steamer. At itong ipapakita ko sa inyo dito sa video ay pwede ninyong gawin kung ipangnenegosyo nyo. Pwede nyo itong pagparisin at ibenta ng magkapares o kaya naman individual lang yung inyong pagbebenta. Yung mga nagawa nating suman ay isalansan nyo lang yan dun sa ating steamer rack. Bago nga pala natin yan ilagay,
Dapat yung ating tubig dun sa ating steamer ay kulong-kulo na. Kapag kumukulo na yung tubig, pwede na nating ilagay yung ating mga suman. Takpan nyo na yan at i-steam natin ito ng 30 to 45 minutes. At makalipas ang ilang minuto natin paghihintay, ayan, luto na ang ating suman balanghoy. Palamigin na muna natin yan bago natin to i-serve. Pero syempre, dahil excited ako, titikman ko na agad yan. At ito na ang aking version ng suman balanghoy o suman na kamoteng kahoy. Okay, kain na!